Haba talaga naman. 2 Timothy chapter 3. Basahin po natin muli ang whole chapter. Sa alitang pagbasa po ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Nakita na po ba sa malakas at masaya, amen? Verse 1, these know also that in the last days perilous time shall come. To kayo po. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affections, truce breakers, false abusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good for. Traitors, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Verse 6. For of this sort are they which creep into houses, only God and easily women, lay in mistakes, led away with diverse lusts. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Verse 8. Mockers, liars, and drunkards, seducers, so who these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Verse 10. But thou hast fully known my doctrine, matter of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Verse 12. Yea, and all that will tolerate in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Verse 14. But unto thou the which thou hast learned, and hast been a hero, knowing whom thou hast learned them. In that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, altogether ready with. That the That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po lahat ay umuo, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya, katapatan, kadakilaan na ginawa mo po sa aming pong buhay. At salamat po na patuloy mo po kaming sinasamahan, ginagabayan, pinibigyan ng kalakasang spiritual, kalakasang pisikal. Salamat po sa pribilegyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Salamat po na kami po ay nandirito sa inyong pong bahay-sambahan upang patuloy ka namin purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa lahat ng mga blessings na patuloy namin tinatanggap. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy. Pagpalain mo po mga kabatiran po namin dito at dalangin po namin na sila po'y lumago sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong buhay spiritual. Ilagay mo po sa kanilang puso na ikaw ay kanilang paglingkuran na mayroong kagalakan at paglingkuran kanila na mayroong pong katapatan at buong puso. Salamat po sa hapong ito na muli kami po ay makapag-aral ng inyong pong banal na salita. Nawa ito po'y tumimo sa puso at isipan ng bawat isa at dalangin ko po na patuloy mo po akong gamitin sa iyong kaluwalhatian. Use me mightily for your glory at dalangin ko po na ako'y inyo po itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Patuloy mo pong pagpalain ang bayang ito at ang manunungkulan sa bayang ito, gabayan mo po at pamanahan at bigyan ng knowledge at wisdom at kalakasan. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Mga kapatid, sabi po ng verse 16, all scripture is given by inspirations of God. At ang title po ng mensahe ngayong hapon, sapagkat naka-request na naman si Brother Edwin. So, The Bible. Yan po ang title ng mensahe ngayong hapon, The Bible. At sinasabi po dito na ang Bible ay ito po ay lahat ay salita ng Diyos. At sinabi na po diyan na talagang all scriptures
So talagang from Genesis to Revelations, ito po ay salita ng Diyos. At mga kapatid, ang Bible po ay hindi kulang. Ang Bible po ay kompleto na. Kaya mga kapatid, ang ginagamit nating Bible ay Old Testament at New Testament. Wala na po yung Third Testament. So, kung sa ibang denominations ay meron pong Third Testament, tayo po ay naniniwala na talagang ang Bible ay kompleto na. So, Old Testament and New Testament and only 66 books. So, yun po ang Bible. At ang Bible po mismo, ang nagsabi na ito po ay kompleto na. Hindi po si Pastor Jazz ang nagsasabing kompleto na. Kundi Bible po mismo, salita po ng Diyos ang nagsasabing ito po ay kompleto. At ako po ay naniniwala na talagang kompleto na po ang Bible. Sabi po ng Revelations, chapter 22, verse 18 and 19. Tingnan niyo po yung Bible sa Revelation chapter 22, verse 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. So mga kapatid, bawal itong dagdagan, sapagkat ito ay kompleto na. So kung sino man tao ay dadagdagan ng Bible, so sinasabi po dito na siya po ay dadagdagan ng salot, ng sabi po ng the plagues that are written in this book. So yun po nagsasabi na ito ay huwag mo nang dadagdagan. Subalit sa ibang mga denominations, so ang Bible po nila ay I think more than 72 books pa. At ang ibang nga pong Bible ay meron pa silang mga Third Testament. So ang Bible, Old Testament, and New Testament. And then verse 19. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So bawal bawasan. So ang ibang Bible talagang mayroong dagdag bawas. Parang sa eleksyon, sa butuhan, mayroong dagdag bawas. Ganun din po sa ibang Bible. Meron silang dagdag, meron silang bawas. So ang King James Version 1611, ito po ay complete Word of God. Ito po ay lahat ay salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag na tayong maghanap pa. Ngayon, sasabihin sa iyo ng ibang denominations na ang Bible ay kulang sapagkat sabi nga po nila dito sa John chapter 21 verse 25, ito po yung talata na kanilang ginagamit na sinasabing kulang ang Bible. Pero huwag kayong maniniwalang kulang at malinaw naman po sinabi diya sa Revelations 22, 18, 19 na talagang huwag nang dagdagan, huwag nang bawasan. So ito po yung talata na kanilang po ginagamit sa John 21 verse 25. Tingnan niyo po yung Bible sa John chapter 21, verse 25. Nakita niyo na ba? Say amen. So, verse 25. And there are also many other things which Jesus did. So, sinasabi po dito sa talatang ito na marami pang ginawa ang Panginoong Jesus. And then sabi dito, the which if they should be written, everyone, at kung ito po ay talagang isusulat, sinasabi po dito, I suppose that even the word itself could not contain the books that should be written. Na kung ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus ay isusulat, na kahit ang mundong ito ay hindi kayang malaman ng aklat, yung aklat na isusulat. So hindi malalaman ang mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na tayo maghanap pa ng ibang salita ng Diyos. Ito pong King James Versions ay kumpleto na. Ito na nga lamang Old and New. Hindi mo pa magawang basahin araw at gabi. At ito na nga lamang Old and New. Nahihiya ka pang bitbitin saan ka man pumunta. Tapos ngayon maghahangad ka pa na magkaroon pa ng ibang Bible. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, King James Versions, ito po ay complete Word of God. Kompleto na po ito. Kaya
Ay ngayon, kung talagang isusulat pa, baka mamaya, pag nandito tayo, si pastor ay doon kukuha ng mensahe sa, let's say for example, meron pa nga another book sa Book of Luis. Diba? Ay hindi mo nadala yung Book of Luis. Ay di ba, ano na? At kung talagang napakarami pa, ay hindi kakasya doon sa kotse. Diba? So yun yun. So kung meron kang sasakyan, kotse, ay sinabi po dito na kahit ang mundong ito ay hindi talaga malalaman yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, huwag na po tayo maghanap pa ng iba pang Bible. So tayo bilang Baptist Bible believer, so our sole authority is the Bible, the Word of God. Kaya mga kapatid, kung meron akong sasabihin sa inyo na hindi nakasulat sa Bible, huwag niyo pong sundin. Amen po ba? Sapagkat tayo ay sole authority natin ay ang Bible, salita ng Diyos. So yung ibang denominations ay meron silang mga sinulat ng kanilang mga leader na wala dito sa Bible, subalit kanilang ginagawa o sinusunod. Tayo ay kung ano lamang po yung nakasulat dito sa Bible, yun po ang ating gagawin. So ngayong hapon mga kapatid, mga minamahal, the Bible. So the Bible mga kapatid, so ipinag-utos ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So ipinag-utos na ibig basahin araw at gabi at gawin. Hindi lang babasahin, hindi lang ang pakikinggan. Kasi sabi doon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So, upang magawa natin sundin ang ayon sa lahat ng mga nakasulat dito. So mga kapatid, ipinag-utos ito ng Diyos sa atin sapagkat ang Bible, salita ng Diyos, it will give us, una, kung babasahin pa rin natin ang verse 16, 17, so it will give us right decision. Magbibigay po ito sa atin ng tamang desisyon. Sa buhay po natin, mahirap magkamali. Amen po ba? At kapag nagkamali ka, ay talagang hindi na natin may babalik pa yung oras, araw na lumipas, yung ating lakas na lumipas. Kaya dapat sa ating pong buhay, making sure na ang ating ginagawa ay talagang tama. Hindi yung may tama ka. Mahirap yun. Diba? So dapat talagang sikapin natin right decision ang ating magagawa. Sapagkat minsan lamang tayong dadaan sa mundong ito. Minsan lang ang ating buhay. Hindi na tayo makakabalik pa. So hindi na natin may babalik pa yung araw ng Sabado kahapon. Diba? Panibagong Sabado na ang darating sa atin. Panibagong Lunes na ang darating sa atin. Panibagong umaga na. Kaya mga kapatid, sikapin natin na right decision ang ating ginagawa. So ang Bible ay magbibigay sa atin ng right decision. Kaya sabi po dito sa verse 16 na talagang all scripture is given by inspiration of God and is profitable. So pakinabang sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng tamang desisyon sa buhay. So, tingnan nyo yung ibang tao dahil mali ang ginawa nilang desisyon sa kanilang buhay, napariwara ang kanilang buhay, at talagang nagkaroon sila ng mga kaaway, nagkaroon sila ng mga kaguluhan, nagkaroon sila ng mga kahirapan sa kanilang buhay. So, yun po ang ginagawa ng Bible, ng salita ng Diyos. It will give us right decisions. Kaya talaga sabi dito, that the man of God may be perfect. So, tayo ay magiging perfect, magiging mature tayo kung talagang right decision ang ating ginagawa. So, kung wrong decision, ibig sabihin, you are still immature Christian. Hindi ka lumalago, hindi ka tumitibay, hindi ka nagmamature. So mga kapatid, so yun po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Right decisions
And then pangalawa ay binibigay ito sa atin ay right direction. Tamang landas ang ibibigay nito sa atin. Kaya sana ang Bible ay talagang binabasa araw at gabi. Kaya talagang maraming Kristiyano ngayon ang hindi lumalago at talagang maraming Kristiyano ngayon ang hindi nagkakaroon o hindi napupunta sa tamang landas ay sapagkat hindi binabasa ang Bible. Ano sabi ng Psalms chapter 1 verse 1? Diba? Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya mga kapatid, basahin at pakamahalin ang salita ng Diyos. Ito ay magdadala sa atin sa tamang landas. Maglalayo sa atin doon sa landas ng mga ungodly, doon sa landas ng mga hindi makadiyos na tao. So ano ba yung landas ng mga hindi makadiyos na tao? Yan yung mga landas na talagang pupuntahan ay sugalan. Landas na pupuntahan ay inuman. Parang balita ako, meron na namang nalasing kagabi at tatalo siya ay lasing ay nagkaroon ng bangas. Hindi ko alam kung sino yon. Ayaw bagang matulog na laang. Ayaw bagang wag sinabi ng itinuro na talagang ang alak ay pagmumula ng kaguluhan, walang ibubungang magandang alak. Ayun, sinubukan pa rin. Kaya hindi ko alam kung sino yon. Diba? Kapit bahay daw eh. Yung Brother Luis, may nakapagsabi lang naman sa akin. So yun, hindi ko alam kung sino yun. So mga kapatid, mga minamahal, ang Bible kapag ating sinunod ay talagang dadalhin tayo sa tamang landas. So di ba sinabi na sa atin, huwag magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mga puspos ng banal na Espiritu. Kaya kung ito lamang ay talagang susundin ng lahat ng tao, ay talagang hindi na kailangan ng pulis, hindi na kailangan ng mga kulungang yan, hindi na kailangan ng mga rehabilitation center. Diba? Kasi talagang ang Bible, salita ng Diyos, ay dadalhin tayo sa tamang direksyon. So, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, tamang direksyon tayo ngayon. Nasa tamang kaligtasan tayo ngayon. Nasa tamang katuruan po tayo ngayon. Kaya tayo mga kapatid, mga minamahal, sana ang salita ng Diyos ay ipahagi natin. Next. O, binibilisan na, no? May lakad. So, ano pa magagawa nito? So, right destiny. So, the Bible, the Word of God will give us right destiny. Yun, kasi meron talagang mga maling destiny. Yung mga nagtagpo at tinadhana. Pero ang tanong, yung by right destiny? Diba? Eh bakit nauwi sa hiwalayan? O, tinan nyo, pinagtagpo, o ikinasal. Pagkakasal, hiwalay agad eh. So, yun po yung nangyayari sa ibang tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Word of God will lead us into a right destiny or in a right person. Amen po ba? Kaya talagang kapag ang Bible na naghari sa isang pamilya, so yun, katulad ng alamang nun, kung wala sa pamilyang iyon ang salita ng Diyos, malamang yung kanilang anak ay talagang napariwara na naman. Tama ba, Sister Ruth? Ano? So dahil meron silang salita ng Diyos na kanilang sinusunod, so hindi na naulit ang isa pang pagkakamali. So sa ating buhay, daranas tayo ng pagkakamali, pero kung lagi tayo makikinig ng salita ng Diyos, ito'y ating i-apply sa ating buhay, tama na yung minsan. Minsan nagkamali. Diba? Sapat na yung minsan. Okay? So mga kapatid, ito po'y magbibigay sa atin, magdadala sa atin ng right destiny. Tamang tao ang ibibigay sa atin. Sapagkat magkakaroon tayo ngayon ng pasihan. Di ba? Kaya talagang ang pipiliin natin dapat ay Christian, maka-Diyos, at hindi lamang maka-Diyos, kundi talagang faithful. Yun ang dapat ninyong piliin sa mga kabataang naririto.
Amen po ba? Yung mga kabataan na talaga yung mga nasa right age ay talaga ang piliin ninyo. So, yung right person na talagang maka-Diyos at tapat. Hindi, kasi marami namang Kristiyano, ang tanong, tapat ba? Kristiyano nga, tumanggap kay Kristo, naligtas, pero nagiinom pa rin. So, yung ba pipiliin mo? Kristiyano nga, naligtas, pero wala naman sa Panginoon kapag araw ng linggo. Yun ba ang ating pipiliin? Baka ba kaya, dahil yun ang pinili mo, ay maakay ka sa maling katuruan. At isang araw, makikita ka, wala ka na rin sa gawain. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang salita ng Diyos, magdadala sa atin sa right destiny and right devotion. So sa tamang pagmamahal. So ituturo tayo ng salita ng Diyos doon sa tamang pag-ibig. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos yung tamang pagmamahal. Amen po ba? Kaya talaga ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, mayroon itong kasamang joy, mayroon itong kasamang peace, mayroon itong kasamang long-suffering, gentleness, goodness. Parang ganito lang po yan. Yung tinapay. Saan ba ginawa ang tinapay? So yung isang tinapay, meron siyang harina. And then meron siyang, ano yung ingredients nito? Sabihin na natin may itlog. Diba? At sabihin na natin may cheese. So kapag wala ang isa doon, masarap ba yung tinapay kapag nagkulang sa flavor? Diba? So hindi. So ganun po yung pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay talagang kumpleto sa rekado. Kapag nawala ang isang rekado, ang isang ingredients, mabait. Diba? Mabait yan. Kailangan kumpleto. Ayun yun. May tamalis. Yun. May kape. So, dapat kumpleto. Pasok na naman eh. May kasama sa pag-inom. So, kung wala, yun, para sa pagluluto. Diba? Kailangan sa pagluluto ay mayroon din kasamang pagmamahal. Kaya masarap yung kalabasa kanina eh. Sinamahan ng pagmamahal. Yun yung secret ingredients ng isang pagluluto. Kahit nandyan na ang lahat ng ingredients, pero kung walang pagmamahal, meron po ba? Kaya nga sarap ng kalderetang baka noong Huwebes eh. Tapos kinabukasan, ang iniulam ko, may kasama pa akong sabaw ng goto. Sumakit ka naman ang aking daliri. Okay? So, ganun pa man, wala na. Saglit lang. Basta mag-pray, wala na agad. So sabi ko, Panginoon, nahayaan mo ba na ako ay talagang magkaroon ng mga ganitong karamdaman? So after prayer, wala na agad. So sumasagot po ang Panginoon. So mga kapatid, the Bible will give us right decision, right direction, and then right destiny, and right devotion. So ililit tayo ng salita ng Diyos sa tamang pag-ibig. Kaya mga kapatid, sana talagang day and night, binabasa ang Bible, sinusunod, ginagawa ang salita ng Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang maliyak na ikaw ay mayroong Bible. Sapagkat ito nga po ay aklat ng Panginoon. Kaya dapat matuwa ka na mayroong kang Bible. Sapagkat it is the book of the Lord. Mark chapter 8 verse 38. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Mark chapter 8 verse 38. Kaya sana kapag pupunta sa bahay-sambahan at dala ay Bible. So sabi po dito, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in these adulterous and sinful generations, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Huwag natin kahiya ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Amen po ba? Kaya salamat, purihin ang mga tao na mayroong Bible. Katulad yan. Sina Brother Andrew, tigi-tigisa sila ng kanilang Bible. Diba? Si Sister Cyrene, Sister Mylene, meron silang tigi-tigisa King James Version, 16:11. Kaya dapat
sa inyo po, dapat meron din kayong desire na magkaroon kayo ng personal Bible. Amen po ba? So yun po mga kapatid, so ito ay magbibigay sa atin ng right devotion. And then next, ano ba ibibigay nito sa atin? So the Bible will give us or will lead us in right deed. So deed, right action. So yun muna ang ating tingnan, right action. Magkakaroon tayo ngayon ng tamang kilos or tamang paggawa. So aalisin ng mga masasama nating ginagawa. Kaya dapat kung ikaw ay believer, ay nawawala na sa iyo yung mga mali mong ginagawa. Ano ba yung mga mali nating ginagawa? Pag-iisip ng masama. Pagkagalit. Yan ang mga mali nating ginagawa. Nagpapadala tayo sa ating emotion. Diba? Na tayo pinaghaharian ng ating galit. Yung mali nating ginagawa, hindi nating pagpapatawad. Ang mali nating ginagawa, ginagantihan natin ng masama. Yung ginawa sa ating mali. So, yun po yung mga mali nating ginagawa. Ano pa? Pagsasalita ng bad words, pagsisinungaling. Diba? Yan ang mga mali nating ginagawa. So, alisin na po natin yan. Dapat talagang nakikita sa atin ngayon ay mga tamang gawain na. Kaya, yan, kung do what you preach. So, minsan sinabi ko na, ano tamang panliligaw? Sa bahay. Hindi sa chat. Diba? So, ano tamang panliligaw? Magpapaalam sa tatay. Diba? So, ginawa ko yan. So, ginawa ko yan bilang maging isang halimbawa sa inyo. So, and then, ano pa sinasabi ko? Kung talaga nagkakagustuhan na, ay di magpakasal. So, wala mo ng halik-halik. Diba? So, iwasan muna ang mga ganong bagay. So, bilang isang pastor at magbibigay sa inyo ng halimbawa, do what you preach. So, yung po yun, pupuntahan sa bahay kahit malayo, kahit maggasolina, mag-RFID. Okay? So, yung po yun. Kaya mga kapatid, huwag kayong magpapaligaw sa chat, huwag kayong magpapaligaw sa daan, huwag kayong magpapaligaw sa school. Kailangan sa bahay. Alam ng magulang. Ay ngayon, nagugulat ng magulang. Sasabihin ng babae, "Ma, pa, boyfriend ko po." Ha? Kailan niya umakyat dito sa bahay para manligaw? Diba? Sinagot na agad sa chat Nagkatitigan lang, sila na. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, right deed, right action. Bilang Kristiyano, yun ang dapat nating gawin. Amen po ba? Si Brother Luis, from Batangas, Dingloy, to saan? Sa Bales. Ang layo nun Yun ang panliligaw. Nagpaalam sa tatay. Tama ba? Di ba, Brother Luis? Niligawan ng magulang. So yun po yun. Napasagot si magulang. Di napasagot din si anak. So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang tamang panliligaw. So, sana walang magpapaligaw sa school o sa daan o sa chat. Kailangan talaga ay sa bahay magpaalam sa magulang. So, yun po, right deed, right action. And that deed, in other words, ito po ay success. So, ang Bible po ay magbibigay sa atin ng good success, right success, or right deed. Kaya mga kapatid, nandoon yung salitang good success. Maaaring ang ibang tao ay talagang napakayaman. Yan ang basihan ng mundo. Na kapag ikaw ay mayaman, kapag meron kang magandang bahay, kapag marami kang sasakyan, kapag ikaw ay professional, kapag ikaw ay meron magandang trabaho, ikaw ay successful. Yan ang mundo. Pero ang tanong, right success ba yun? So sa ating pong buhay, ang success po natin ay yung masunod natin ang kalooban ng Diyos. Yun ang success. Sapagkat sa langit ang titingnan ay kung ano ang ating ginawa sa Panginoon.
Ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, tingnan niyo po yung Bible sa Hebrews chapter 6 verse 10. Hindi ko naman sinabi huwag ka nang magtrabaho, hindi ko naman sinabi huwag ka nang mag-asam na ikaw ay yumaman, hindi ko sinabi na huwag ka nang mangarap, huwag ka nang magtapos, pero sa langit po, ang sabi po dito sa Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shown towards His name. So, hindi kalilimutan ng Diyos kung ano yung mga ginawa natin, kung ano yung ating pinagpagalan na mayroong pag-ibig na ipinakita natin sa Kanyang pangalan o ginawa natin para sa ating Diyos, sa Panginoon Jesus, and that ye have ministered to the saints. So, kung ano ang ating ginawa sa ating mga kapatiran. Ito ang hindi lilimutin ng Diyos and to minister. Ito ang titingnan ng Diyos pagdating natin sa langit. So mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot mayroong tao na talagang napuntahan na ang buong bansa o ang buong mundo, pero ang tanong, meron ba silang nagawa para sa Panginoon? O ang iba naman tao, sabihin na natin politician, matagal na silang naglingkod sa bayan, sa tao, pero meron pa silang ginawang paglingkod sa Diyos. So, yun po ang nakakalungkot. So mga kapatid, mga minamahal, the Word of God, the Bible, will give us right heed or right success. Ito po yung magbibigay sa atin ng mabuting katagumpayan. Kaya sana, basahin, huwag pagsawaan. Ang iba, talaga nagsawa na yata eh. Hindi nga dinadala ang Bible. Nandun na lamang sa tahanan. At kapag naiwan sa church, okay lang yan. Babalikan ko na lamang sa prayer meeting. Diba? Okay lang yan. Babalikan ko na lamang sa linggo. So, sana hindi natin ikinakaya ang Bible at sana hindi tayo napapagod magbasa ng Bible. So, ako po ay nasa Book of Esther ngayon sa pagbabasa. At isang bagay ang itinuro sa akin doon sa Book of Esther na talagang pagpapalain ng isang tao kapag nakinig sa advice ng mga godly people. So, ang isang godly people na nandoon ay si Mordecai. At sabihin na natin, ang isang Kristyano na naroon ay si Esther. Si Esther dahil nakinig sa advice ni Mordecai, so napaganda ang buhay ni Esther. Na talagang si Esther galing sa pagiging ordinaryong tao, pero naging queen. Yun ang kwento. Nagbabasa ba kayo? Basahin nyo. Sabi ni Pastor Morata, magbasa kasi kayo ng Bible. Diba? So, yun po yung itinuro sa akin, ipinakita sa akin doon, na dahil nakinig sa godly people, so si Esther, napaganda ang kanyang katayuan sa buhay. Kaya mga kapatid, yun yung sabi ng Blessed is the man ng Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly. So ibig sabihin, makinig tayo sa payo ng mga godly people. Hindi yung kapag tayo ikinorek ng mga godly people, tayo pa yung galit. Diba? Ikinokorek tayo, galit pa tayo. So kung tayo po ikinorek, ibig sabihin lamang po nun, may mali kasi tayong ginagawa. Hindi naman tayo ikokorek kung wala tayong maling ginagawa. Kaya huwag tayong magagalit. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, so yun po ang salita ng Diyos. It will give us right success. Ito yung magbibigay sa ating ng tamang or mabuting katagumpayan. Kaya binabasa pa ang Bible. Kakunti nag-amen. So ibig sabihin, kakunti nagbabasa talaga ng Bible. So sabi pa naman ay talagang day and night. Kaya kung titignan nyo po, kung titignan natin, susuriin natin ang utos ng Diyos, maraming Kristiyanong bagsak. Bagsak na sa pagbabasa ng Bible, day and night eh. Hindi lalo na sa pagpipray. So bagsak na rin sa pagsamba, kasi ang utos, huwag pabayaan ang pagsamba. Kaya kung talagang ako, kaya hindi ko rin masabi na ako'y tapat eh. Kasi kung yun ang pagpapasihan ko, yung mga utos na yun, ay bagsak ako doon. Kaya talagang maraming Kristiyano ang
bagsak. So mga kapatid, so ito po ang magagawa ng Bible. And then the last, verse 7. Tingnan niyo po ang verse 7 tsaka yung verse 15, I think. 2 Timothy chapter 3. Last na po. Ang sabi po ng verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And that verse, tingnan niyo po, verse 15 or verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise. To make thee wise. So ang Bible, the Word of God, will gives us right discernment. Magbibigay sa atin ng tamang karunungan, tamang kaalaman. Amen po ba? Kaya nga tingnan ninyo, dahil sa salita ng Diyos, meron tayong mga kapatiran na parang propeta. Wala din kasi prophet kan eh. Prophetmatic eh. Diba? So nagkakaroon sila ng discernment. Diba? Kayo ba? Nagkakaroon pa kayo ng discernment na pag nakita ninyo yung isang tao, talagang nadidiscern ninyo, ay naku, ang tao ito ay hindi gagawa ng mabuti. Diba? So nagkakaroon kayo ng kaalaman. So lumalakas ang inyong discernment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, na kahit kayo, hindi nyo sabihin sa akin ang inyong sekreto, kapag kailangan kong malaman, ang Diyos po ang nagsasabi nun sa akin. Amen po ba? Na hindi ko nalalaman sa ibang tao, kundi mismo ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng wisdom. So yun po ang ginagawa po ng Bible. Kaya meron po mga sekreto, alam ko, hindi dahil ako'y nakipagmarites, kundi mismo ang Diyos ang nagsabi sa akin. Kaya mga kapatid, if any of you lack wisdom, ayun po ginagawa ko. Kapag ako'y nagpe-pray, humihingi ako sa Diyos ng wisdom. O, James chapter 1, verse 5, tingnan niyo po yung Bible. Sa James chapter 1, verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, which giveth not, sabi dito, which giveth liberally, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kaya kapag kayo nag-pray, huwag material na bagay lamang ang inyong hingin. Dapat hinahingi kayo ng right wisdom, upang kapag binigyan na kayo ng katagumpayan sa buhay, na kayo umaangat na kayo, ay inyong ma-manage na maayos yung mga bagay o katagumpayan na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Kaya minsan, bakit hindi tayo binibigyan agad ng katagumpayan, hindi agad tayo pinopromote? Kasi baka ma-mismanage natin. Hindi natin mapamahalaan ng maayos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, when you pray, humingi ka ng wisdom sa Diyos. So ito po ang ginagawa ng Bible sa ating buhay. So the Bible will give us, sa pagtatapos, to God be the glory, will give us right decision, right direction, right destiny, right devotion, right deed, and right discernment. So to God be the glory, ang ating Panginoong Jesus, siya din po, kahit siya po yung Diyos na ipinakita sa atin, lagi niyang dala ang Bible. Kapag pumupunta sa bahay-sambahan, ano ang kanyang binubuksan? Salita ng Diyos. Kaya ganun din ang ating gawin. Tularan ang ating Panginoong Jesus. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa paggabay mo po sa amin, pagbibili sa amin ng wisdom. Tunay na kailangan po namin ng tamang kaalaman, tamang karunungan. Sa mundong ito, napakaraming mga tao napakarunong, pero ang kanilang karunungan ay ginagamit sa kasamaan. Sana ang mga karunungan na inyo po binigay sa amin, katalinuhan na binigay sa amin, ay huwag namin ipagmalaki, kundi gamitin namin ng tama para sa iyong kaluwalhatian, hindi para kami sumikat. Na itong mga karunungan ito ay ibahagi din namin sa aming kapwa ng libre, sapagkat ito po ay libre na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na hindi nagsasawa na umattend ng pagsamba, na sila po kaninang umagay narito at ngayong hapon ay narito pa rin.
patunay na nais nila na talagang makinig ng inyong banal na salita, na sila po ay hindi nagkaroon ng contentment na sa umaga lamang sila aaten, at sila din po ay nakikita namin dito kahit sa maging prayer meeting, na patunay lamang na kailangan po namin ang inyong pong banal na salita, na talagang po ang aming katawan na ito ay aming pinapakain 3 beses sa isang araw, ay higit namin kailangan sa aming pong buhay ay ang inyong pong banal na salita, sapagkat tunay na ito po'y magdadala sa amin sa tamang landas, sa tamang tao, sa tamang pag-ibig, at sa tamang desisyon sa buhay po namin. Salamat, dalangin ko, pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.